Si kabayan nga ay kararating lang sa kanyang amo, bago lang siya sa kanyang amo, and then lagi daw siyang sinasabihan ng kanyang amo na inti Majnun, and then mapi Kuwais. So, 2 buwan pa lang siya. So, hindi niyo talaga maiintindihan yan. So, napakaraming mga amo talaga na nagsasalita ng Arabic. Lalong-lalo na pag bago ka kasi yun ang paraan nila. Kasi hindi mo sila maiintindihan and then iniinsulto ka na nila. So, magtatanong ka talaga kung anong ibig sabihin nun. Minsan, nakikita naman sa Google, pero kadalasan hindi naman nila na-translate lahat, diba? Kasi nga, maano din yung mga salitang Arabic, marami din. Hindi isa-isa lang. So, napakarami, mix-mix yan sila. Kaya, malalim ang mga kahulugan. So, ang ibig sabihin nga noon ay, nalilito nga si kabayan kung ano daw ang ibig sabihin nun ng inti Majnun, inti mapi Kuwais. So, ang ibig sabihin nun ay, ikaw ba ay nababaliw? Ikaw ay isa yung baliw? O ikaw ba, yung isa naman ay, ikaw ay hindi mabuti? Ganon ang ibig sabihin noon. Nung inti Majnun, ikaw ay baliw. Ang pangalawa naman ay, inti mapi Kuwais. Ibig sabihin nun ay, ikaw ay hindi mabuti. So, malapit na ngang sumahod si kabayan, kaya siya ay nagtataka kung bakit daw yun ang lagi niyang naririnig sa kanyang amo. Siyempre, bago pa nga naman siya, ay nagtataka siya kung bakit yun na lamang ang sinasabi sa kanya ng kanyang amo. Baka naman kasi si kabayan na may ginagawa siya na hindi nagugusto ng amo. And then, kaya sinasabihan siyang mapikways, gano'n, hindi siya mabuti. So, gano'n naman talaga sila, no? Kahit nga ako, as my experience, na-experience ko yan na kaunti lang na, halimbawa, may ginagawa ka, may problema ka, natulala ka, or na may nalimutan kang isang bagay, tapos tatanungin sa'yo ng amo ko, ng amo, Eshfilium. Ibig sabihin, ano ba ang meron ngayon? Ganon. So, parang iniinsulto ka nila, hindi ba pwedeng, dapat pala dito, pag nandito tayo sa abroad, perfect tayo. Wala tayong damdamin, robot tayo. Kasi yun ang tingin nila sa atin. Magkamali lang tayo ng kaunti, tao lang din naman tayo, nasasaktan, may damdamin din, nagkakalimot, gaya din nila, nagkakalimot din. Pero instead na mag-care sila sa'yo, sasabihin niya sa'yo, ano meron ngayon? Ano ang nangyayari ngayon sa iyo? Anong nangyayari? No, parang bang yung sound ay may pang-insulto pa. Wala na ba tayong karapatan na masaktan? Kung nagtatrabaho tayo sa kanila, yun din ang nakaka-insulto pang isang tanong, no? Na hindi mo nga ni-expect minsan na malungkot ka, may pinagdadaanan ka sa buhay, na kumot nagtatrabaho tayo sa kanila, ay akala nila sila na lang ang iniintindi at wala na tayong pamilya sa Pilipinas. So, itong napakasakit. Tingin nila sa'yo, robot ka na, wala ka ng damdamin, na pag napatulala ka at may nalimutan kang hindi mo nagawa yung utos, ay sasabihin sa'yo na, Eshfilium. Yeah. Anong nangyayari? Anong problema? Bakit? Ganon agad. Kunting pagkakamali mo lang, ganon agad ang sasabihin sa'yo ng iyong amo. Diba? Wala na ba tayong karapatan? Robot na tingin nila tayo sa atin. Kaya napakahirap talaga maging isang OFW, no? So, tinitiis lang ng lahat ang pang-iinsulto o kung ano-ano pa man. Kaya naway sana'y malampasan na natin. Makauwi na tayo lahat-lahat, diba? Napakahirap magpaalila. Lalong-lalo na ang magtiis sa mga kamay ng mga ganitong mga amo. Sana'y lahat ng nakakaranas ng gaya ng pag-iinsulto na ginagawa din sa akin ay gawin na lang natin inspirasyon na lalo pa tayong tumibay at tibayin natin ang atang loob na makauwi na sa atin ng sabay-sabay. Matapos na ang ating kontrata, diba? So, bakit pa natin titiisin ang napakaraming pang-iinsulto? Kung hindi na kaya, umuwi na. Pero kung hindi pa talaga kaya, ay magtitiis pa rin. So, napakaraming sakripisyo.